Pinaka-the best. Any moment ay makikipag-ugnayan po tayo sa ating sikat and widely sought after speaker. Patungkol po sa mas maayos na pamilya, mas maayos na buhay. Nasa programa po natin via our communication si Dr. Angelo Base para makakwentuhan po natin sa ating paghahangad na mabigyang gabay po ang ating mga kababayan kung ano ang mga the best na pwedeng gawin so that ito pong forecast ng mga ekonomista na gaganda daw ang buhay next year sa susunod na taong 2024 ay truly mangyari. Ayan. Ano ang mga pamaraan, anong mga hakbang, anong mga strategies. Dr. Angelo Base, Sir, magandang umaga po. Si Errol Dacame po ito. Welcome and Happy New Year po sa inyo, Sir. Yes, good morning po, Sir Errol. Salamat po sa invitasyon. Siyempre, karangalan po namin, as always, ang makasama po kayo, Doc Angel, sa ating palatuntunan. We miss you anyway. I miss you too, sir. Viewer mo ako kapag ini-interview ka ng isang sikat na programa sa television, pinapanood kita palagi. Kaya karangalan namin makasama ka ngayong umaga sa ating palatuntunan dito sa K5 News FM. Alright. At your service, sir, anytime. Salamat po sa ngalan ng serbisyo publiko sa pamilyang mga Pilipino at sa buong mundo. Doc Angel, alright, dun po sa mga nagsasabing they believe na talagang maganda ang magiging buhay next year, paano po yan matitiyak na talagang truly maramdaman ang maganda o may pagbabagong, positive na pagbabago next year sa kabuhayan po ng mga Pilipino? Okay, kapag ang gobyerno natin nagsalita ng positibo, dapat paniwalaan natin yun. Kailangan ng kooperasyon ng bawat pamilyang Pilipino na matupad din yung sinasabi ng gobyerno. Kasi hindi natin pwedeng iasa lahat yan eh. Kahit na may faith tayo sa gobyerno, faith without works is dead. Yeah. Diba? Kailangan kumilos din tayo, yung paniniwala, yung pananalig natin sa leadership ng ating gobyerno ngayon ay napakahalaga para yung katawan natin susunod din sa mga positibong gawain. Right. Kaya, ang pamilya, ang marriage ay hindi yan invento ng tao, hindi yan invento ng Kongreso o ng Senado. Ito ay invento ng Diyos. Aha. Creation ng Diyos ang pamilya. Kaya kung sino man yung mas may authority na o may karapatan magsalita tungkol sa progress ng bawat pamilya, ay Diyos lamang ang pwede makapagsabi nun. Aha. Ibig sabihin, dyan sa tinutumbok mo, Doc Angel, ay kailangang may pananalig sa Diyos ang pamilya para yung pangarap na pagganda ng buhay ay mangyari. Tama. Kasi in the absence of God sa ating buhay, wala tayong direksyon. Ayun. Hindi natin makikita yung future na kailangan nating matuklasan sa ating sarili. Yan yung spiritual connection natin sa Diyos eh. Siya lang makakapagsabi niyan eh. Aha. Wala pang equipment o anumang aparato ang naimbento ang tao kung paano susukatin yung ating galing, yung ating kakayahan. Oo. Kaya yan yung kinukonsulta natin lagi sa Kanya. Yung matuklasan mo yung purpose mo sa mundo, makikita mo yung direction mo. At yung purpose na yan ay normally para sa kabutihan ng iba. Ayun. Hindi lang para sa iyo. Oo. Pagka naging sentro daw ng isang pamilya na mag-asawa ang Diyos, magiging malinaw daw ang role ng bawat isa and therefore magkakaroon ng harmonious relationship towards achieving the goal for the family, Doc Angel? Tama yun. Pero hindi siya automatic. Napupunta yung Diyos sa ating buhay. Oo. Lalo na kapag yung mag-asawa lagi nagbabangayan. Naku. Good morning po. Good morning po sa mga may hidwaan pang mag-asawa ngayong umaga. Oo. Kapag ang tingin mo sa asawa mo kontrabida,
Oh. Kapag ang tingin mo sa asawa mo ay walang kakayahan na maging wais din sa buhay, Aha. kapag hindi mo pinaniniwalaan yun, hindi bababaan Diyos sa buhay niyo because God will not dwell in unholy temples. May mga sitwasyon na, Doc Angel, nga halimbawa, yung isa sa mag-asawa ay malaki ang kinikita over doon sa kanyang asawa kumpara sa kanyang asawa, ay parang nag-iiba ho ang nag-iiba ang samahan. Oo. Well, napakalinaw ang sinasabi ng batas ng Diyos at batas ng tao tungkol diyan. Iisa yung salita nila diyan. Oo. Pag dating sa batas ng tao, magbigay ng mutual love and respect sa bawat isa. Mutual love and respect. Yes, sa bawat isa sa family code. Oo. Pag sinabing mutual love and respect na ginawang batas, yan ay hindi yan subject sa iyong kondisyon. Oo. Wala kang choice kundi sumunod lamang. Oo, wala kang mag-comply. Wala kang mag-comply. Yes. Kailangan sumunod lang. Yes. Hindi yan subject sa iyong mga kondisyon na paano ko siya irerespeto kung di naman niya ako minamahal o paano ko siya mamahalin kung di niya ako nirerespeto. Walang ganon. Hindi niya man lang ako inaasikaso, paano ko siya mamahalin? Yes, hindi uubra yung ganyang kondisyon. Hindi nyo matatanggap yung kapalit na blessing kapag may kondisyon ka. So dapat ang pagmamahal ng lalaki o sa babae sa lalaki, unconditional ba ang unconditional. Unconditional. Kasi ang pagsunod may kakambal din na sakripisyo yan na unang-una peace of mind. Diba? Yeah. Hindi kayo stressful sa umaga, hindi kayo may pakiramdam na hindi maganda sa isa't isa. Maayos ang binibigay na benepisyo ng pagsunod. Ano ba yan? Yung love begets love ba yan, Doc Angel? Love similar. Oo. Similar din. Kasi nga, yung description ng love sa Bible ay walang tinatagong galit. Oo. Walang bilang na nagawa, no? Love keeps no record of wrong. Love is patient, di ba? Love is unconditional. At ang pinakamahalaga din doon na nagustuhan ko sa description ng love, yung hindi madaling magalit. Uy. Hindi madaling mag-react ng negatibo. Kumbaga, paano ba? Kalmado siya, no? Yung hindi mapag-react. Paano ba dapat? Ano bang mga pamamaraan? Kasi may mga tao talaga na hindi pa nga naiintindihan, galit na. Yun nga. Kasi emotion kaagad yung umiiral. So, pagka emotion ang umiiral sa isang relationship, ibig sabihin, ayaw niya makinig sa partner niya. Gusto niya lagi siya masunod. Ayun. Pipilit niya lagi yun. Pero sa Bible, speaking of Bible, magandang umaga po sa mga naniniwala sa Biblia, no? Tama ba, Doc Angel, na may specific na utos? Ito pinag-uusapan natin kasi sinisimulan lang natin sa loob ng pamilya towards progress of the family. Habang sasalubong tayo ng bagong taon kasi maraming naniniwala nga maganda raw magiging New Year natin, 2024. May specific na utos sa asawang lalaki at sa asawang babae? Meron, Sir Errol, napakalinaw. Na doon sa mga letters of the Apostle Paul sa 1 Corinthians, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Hindi rin yung suggestion, hindi yung recommendation. It's a law, paggaling sa Diyos. Utos, batas. Utos yun. Batas na hindi subject sa ating kondisyon or terms and conditions or alibay. Stipulation o alibay. Hindi yung subject hindi yung recommendation. It's a law na kailangan sundin. Kaya kailangan mo magpigil kung nagagalit ka sa asawa mo, kailangan mo mag-control. Bago ka magsalita. Ayun. Bawal maging harsh sa mga babae.
bawal na bawal yun. Hindi ka pwede magsalita ng masasakit sa iyong asawang babae. Yeah. O, sa lalaki naman, wives, respect and submit yourselves to your husband. Mhm. Pag sinabing irespeto ang husband, yan kasi yung number one na pangailangan ng mga lalaki. Mhm. Bilang leader, bilang ruler, naman malinaw na sinabi ng Diyos kay Eva doon sa Genesis. Hindi naman nasabi ni Confucius o ni Buddha, no? At kung sino mga philosopher, kundi ang Diyos lang ang makakapagsabi niyan. Oo. Na sinabi niya yung babae, your desire will always be for your husband, Oo. and he will rule over you. He will rule over you. So what you're saying, what you're telling us, Doc Angel, pag hindi po ito na perfect itong pagsunod sa mga kautusan na yan, hindi madali ang hinahanap nating kaunlaran ng pamilya, kabuhayan, pagyaman, pagkakaroon ng maraming blessings, mga bagong ganito, biyaya, sasakyan. Yes. Oo. Yes. Ang marriage ay napag-aralan na ng maraming taon sa ibang bansa na lumalago ang buhay ng mag-asawa kapag tama ang ginagawa. Ayun. Lumalago talaga ang buhay. At pangalawa, natuklasan din nila na mas humahaba ang buhay ng mga may asawa kaysa sa single. At marami pang benepisyo. Good morning ang natuklasan nila. Good morning po sa mga single ngayon. Pero pago 50 na, pago ano na. Kaya para umunlad ang pamilya, Sir Errol, kailangan makorek muna yung defect sa relasyon ng mag-asawa sa pamilya, sa marriage. Oo. Kasi yung pundasyon ng estado daw, yung pamilya. Paano, Doc Angel, if there are individuals who chose to be single, may mga ganyan talaga, di ba? Medyo yes. Nalipasan na ikaan niya, no? Nalipasan na niya. Oo. Well, hindi naman kayo pinababayaan ng Diyos, ano? Yung mga nag-stay as single. Oo. Dahil kahit si Jesus Christ mismo nagsabi, hindi lahat ng tao ay kayang gampanan ang salita tungkol sa pag-aasawa. Yun. Doon sa Matthew, sinabi niya. Kaya yung pamilya na sinasabi ng estado na pundasyon, yung pamilya kailangan din ng pundasyon. Ang pundasyon ng pamilya ay yung marriage. Ayun. Oo. Yung marriage mismo. Kaya para maayos yung pamilya, ayusin muna yung marriage. So kahit tumama sa loto mamayang gabi, tamaan yung kalahating bilyon, baka mawala din lang pagka hindi maayos yung pamilya, parang ganun ba? Mauubos yan. Mabilis maubos yan kasi yung kaalaman sa financial management kung wala pareho sa mag-asawa, mismanage. Managers lang tayo. Yeah. Everything na bigay sa atin, matanggap natin, ay dapat minamanage natin na maayos. Opo. So, pinatunayan yan ng Diyos nung tayo ay pinanganak ng hubutubad. Wala tayong hawak sa kamay, anything. At patutunayan din ng Diyos na talagang wala kang pag-aari. Pag natapos ka sa mundo, wala ka rin mahahawakan sa kamay. Dumating ka rito na wala, aalis ka rin na wala. Wala kang hawak. Pinatunayan ng Diyos yan. Kaya we are all managers. Kailangan i-manage mabuti lahat ng dumarating sa ating buhay. Kasama dyan ang asawa, kasama ang mga anak. Dahil pag yan, na-mismanage mo, magpakawatak-watak ang iyong pamilya. Ayun. So, hindi sapat yung bibili kami ng mga bilog na prutas, bibili kami ng tikoy, Doc Angel. Hindi sapat yun. Hindi sapat. Invento lang yun para lumakas yung business. Ayun. Oo. Inimbento lang. Ang biyaya o curse ay nagsisimula yan sa ating pag-iisip. Ayun. Kaya ngayon ang unang atake ni Jesus Christ sa atin, yung repent for the kingdom of God has arrived. Yung repent na yan, ibig sabihin ay change the way you think. Ayun. Alam niya kung saan nagsisimula ang ating problema. Kaya yun ang kanyang atake. Change the way you think. Ayun. Oo. Yun ang tunay na kahulugan ng repent. Oo. Marami po ang very hopeful, Doc Angel, na
habang iiwan natin yung 2023, sasalgo tayo sa 2024 ay survey nga ng Okta Research, ay SWS pala, halos majority ng mga Pilipino ay umaasa na gaganda ang buhay. Ano? So, as we wind up, ano po ang pwede niyong iiwan na mensahe sa ating mga kababayan na medyo kahit papaano ay positibo ang pananaw, in yet may mga kailangan gawin, Doc Angel? Yes, meron. Marami. Marami tayong kababayan ang ina-underestimate ang value ng edukasyon. Napakahalaga ng edukasyon. Diyan po nagsisimula ang ating progress sa buhay. Kung meron tayong passion na lagi nating ginagawa, gusto nating gawin at willing tayong ibigay ito ng libre, lagyan po natin ng academic studies, lagyan natin ng pag-aaral para meron tayong mga diplomang maipon para yung tao, hindi tayo i-judge basta-basta. No? Judgmental kasi ang mundo, walang nakitang credential sa'yo, hindi mo diniwala sa'yo. Kaya kapag ikaw ay meron kang natuklasang fruit, na yun naman ang utos kasi, be fruitful, ano? Yeah. Be fruitful. Kaya magiging challenge sa'yo pagka nag-multiply ka without being fruitful first. So, discover your fruit. Yan po ang magbibigay ng legacy sa inyong pamilya. Manood kayo ng mga istorya ng mga taong naging successful. I-check nyo paano nila nagawa yun, paano nila natuklasan yung kanilang seed, at usually, nakikita mo yan kung saan ka nandun. Okay? Nakikita mo yan dun, kung saan ka nilagay ng Diyos. Makikita mo yung fruit mo. Hindi mo mamimiss yun. Hindi mo malalampasan. Kaya sa bawat tatay, lalo na, kasi ang husband ay galing sa salitang house bond, the one who binds the house together. Yung tatay ang magsisimulang humanap ng kanyang vision at sasabihin niya sa kanyang asawa para yung asawa magko-cooperate sa kanya. Dahil hanggat walang nakikitang vision ang lalaki, mahirap mapasunod ng babae. Ayun. Kaya yung submission na sinasabi sa Biblia, questionable din sa babae yan. Nagiging questionable lang talaga sa babae yan kapag yung lalaki, yung husband, hindi makita-kita kung saan pupunta ang pamilya. Ayun. Ano ba yung vision na nakikita mo para susunod ako sa iyo? Diba? How do you expect a woman to submit to you? Submit to where? Yeah. Saan pupunta? Saan ang direksyon ng ating pamilya? Tayo ba ay iikot lang araw-araw sa pagkain, tulog, trabaho, sex, kain, tulog, trabaho, sex? Pag umikot yung buhay nyo sa ganyan, magsasawa kayo eh. Tama. Yung cycle na yan ay nagkikreate ng hugis na bilog. Ang bilog ay isang shape na walang direksyon. Kaya yun ang magiging struggle ng bawat pamilya, yung hindi makita yung kanyang vision. So kailangan i-define muna ang goal para malinaw ang patutunguhan. Yes. Kasi doon ka dapat maging expert ka doon. Yeah. Pag eksperto ka na doon sa field na yon, tao na mismo yung lalapit sa iyo para bayaran ka sa iyong specialty. Ayun! That leads me to say, mga kaibigan, kung kayo po ay namumroblema sa inyo pong mga relasyon, gusto niyo pong maayos ang inyo pong mga konting hidwaan sa pamilya, nariyan po sa tabi-tabi po lamang sa kanyang opisina sa Makati si Doc Angel Base. Matutulungan po kayo. Tawagan niyo po ako at ikukonekta po kayo kay Doc Angel Base para matulungan kayo. Doc Angel, sayang wala na po tayong oras, but we really appreciate your time. You shared the time you shared with us, especially in our program sa umaga pong ito. Happy New Year ulit and more blessings to come, Doc Angel. Yes, sir. Sa'yo din. Same to you. Same here. Merry Christmas and Happy New Year to you and your family, and hope to see you soon again. Salamat po and hope to see you soon.